Amen. Purihin natin ating mahal na Panginoong Jesus. Sa oras na ito tayo po'y darako na sa pinakamalagang bahagi ng programa na saan ng pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God. Ating po i-take note upang tayo pagpalain. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluyan. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang panig ng buong mundo na nakikinig at nanonood po ng ating pong banal na programa. Ito po ay pagpapala para po sa inyo mga minamahal. Kayo po ay naaabot ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapaabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ibinibigay natin ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi maminamal, minsan pa manalangin po tayo upang maunawaan natin ang mga banal na salita ng Diyos at ang kanyang mga layunin para sa atin. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso, kasama ng mga nanonood at nakikinig sa mga oras na ito, mahal Panginoon. Dalangin po namin, dalangin sa mo po mga salita. Bigyan mo ng pangunawa mga nakikinig, lalo na po sa mga may taglay na karamdaman, may mga sakit, dakilang Diyos. Kahabagan mo po sila sa pamagitan ng mga salita mo, magimala po kayo sa kanila, abutin mo po sila ng dakilang kapangyarihan, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig at bigyan mo sila ng pananampalataya at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Mga minamahal, atin po munang buksan ang ating pambungad na talata dito sa Santiago 4:13 hanggang 15. Buksan po natin ang banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Santiago, kabanatang 4, talata 13 hanggang 15. Sa 13, magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi ngayon o bukas, ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. 14, kayo nga hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. 15, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Amen. Maminamal lang atin pong sa pamamagatan po natin, biblical proof that God's plan is better than our plan. Ito po, mga minamahal, ay mga talata na nagpapatunay na higit, mga minamahal, na mas mabuti ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin. Alam nyo mga minamahal, ganitong panibagong taon na dumarating, napakaraming tao, mga minamahal, ang maraming plano sa buhay. Marami silang mga iniisip, pupunta sa ganon, mga minamahal, pupunta sa ganyan lugar, magtatrabaho sa ibayong dagat, mangangalakal, magnenegosyo, kung ano-ano mga pumapasok sa isip nila, mga minamahal, ang mga plano. Pero tandaan po natin, mga minamahal, sinabi po pala ng banal na kasulatan, ang ganitong pagmamapuri. Ito po pala yung pagmamapuri. Sabi rito, mga ganitong pagmamapuri ay kasalanan. Dapat, sabi rito sa James chapter 4 verse 15, sapagat ang dapat niyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mabubuhay kami at gagawin namin ito at gagawin namin iyon. Ibig sabihin, maminamal, dapat po hindi po tayo nagmamalaki na parang tayo po ang may hawak ng ating buhay, sapagat sinabi ng Biblia, for what is your life? For what is your life? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ano ang buhay? Sabi ng banal na kasulatan, ang buhay natin ay katulad lamang ng singaw na sa sandaling panahon ay nakikita, ngunit biglang napaparam. Kaya nga, mga minamalang ganitong pagmamapuri, sinabi po ng banal na kasulatan, sinabi ng Biblia, ito po'y kasalanan. Mga minamahal, tandaan po natin na
kung tayo po ang magpaplano ng buhay natin, tayo po ay mabibigo. At kung tayo po magpaplano ng buhay natin, mga minamahal, ay maaring hindi mangyari. Pero kung ito'y ipapaubaya natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po'y sasandig sa kahabagan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi niya, mga minamahal, dito sa Jeremias 29 verse 11, For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, and thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Nalalaman ko ang mga pag-iisip na iniisip ko tungkol sa iyo. Pag-iisip sa kapayapaan, hindi patungkol sa kasamaan, upang bigyan ko kayo ng mabuting kawakasan, upang bigyan kayo ng magandang kapalaran, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito po sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, bakit kinakailangan natin na higit na panaligan ang mga plano ng Diyos kaysa sa plano natin? Sinabi nga ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, He sees the future. Nakikita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung pong darating na panahon. Yeah. Sabi po rito, mga minamahal, kung mababasa po natin ng Isaiah 46, verse 9 and verse 10, mga minamahal, sinabi ng talata rito, mga minamahal, na siya ang nagpapahayag ng wakas ng lupa mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal ko, ang ating pinakamamahal na Panginoon, alam niya po yung future. Nakikita niya po, mga minamahal, ang future. Katunayan, sinabi nga ng Banal na Kasulatan, wala pa ang mundo, wala pa ang sanlibutan, nariyan na ang ating dakilang Diyos. Siya ang pasimula, siya ang wakas, siya ang alpha at ang omega, siya ang una at ang huli. Kaya alam niya, mga minamahal, ang darating na panahon. Sabi rito, Isaiah 46 verse 9 and verse 10, basahin po natin yung talata. Dito po sa aklat ng Isaias, kabanatang 46, talatay 9 at 10. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. 10, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Amen. Amen. Sinabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, siya lamang po ang Diyos at walang iba liban sa Kanya. Yes. Walang ibang gaya niya. Ang sabi rito, mga minamahal, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. He sees the future. Nakikita niya, mga minamahal, ang mga darating na panahon. Kaya nga, kung tayo magpaplano sa buhay natin, mga minamahal, mabibigo po tayo. Yes. Akala natin tama yung ating pong mga plano sa buhay. Pero mga minamahal, tandaan po natin, ang alam lang natin ay yung ngayon lamang. Kaya kung mababasa pa rin po natin itong Job, Kapitulo 28, talatang 24, sabi rito, sapagkat tumitingin siya hanggang sa mga wakas ng lupa at nakikita niya ang buong silong ng langit. Nakikita niya lahat ng mga mangyayari sa darating na panahon hanggang sa wakas ng lupa. Lahat ng mga nagaganap sa silong ng langit, hindi pa nangyayari, nakikita niya na bakit? Siya po'y Diyos. Amen. Siya po'y makapangyarihang Diyos. Kaya nga, kung hindi mo ipapaubaya sa ating mahal na Panginoon ang iyong plano, ang iyong kapalaran, mga minamahal, mabibigo ka. At kapag nabigo ka, mga minamahal, ay sabi ng Banal na Kasulatan, ikaw ay magkakaroon, mga minamahal, ng tinatawag na masaklap na kapalaran. Katakot-takot, mga minamahal, na kasawian ang mararanasan mo, at baka dumating pa yung punto, mga minamahal, na hindi mo matanggap, ay ito pa ang magbunsod sa iyo sa pagpapakamatay kapag ikaw po, mga minamahal, ang nagpaplano sa buhay mo. Sabi rito dito sa Job 28, talatang 24, basahin po natin sandali. Dito po sa aklat ng Job, kabanatang 28, talatay 24. Sapagkat tumitingin siya hanggang sa wakas ng lupa at nakikita ang silong ng buong langit. Amen.
Ang ating pinakamamalapang tumitingin siya hanggang sa wakas ng lupa. Ibig sabihin, He knows the future. He sees the future. Nakikita niya, tumitingin siya hanggang sa wakas ng lupa. Yun. Hindi pa nangyayari, maminamal, alam na ng makapangyarihang Diyos sapagkat siya po ay all-knowing God. Siya po ay omniscient God. Siya po ay Diyos na sabi nga, bago pa natin sabihin ay alam niya na. Hindi pa mga minamal natin ginagawa, maminamal, alam niya na. Sapagkat ang Diyos po, maminamahal, maging ang ating iniisip ay nakikita niya, nalalaman niya. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kung ipapaubaya po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong kapalaran, sabi po ng banal na kasulatan, dito sa Genesis 28 verse 15, narito ako'y sumasa iyo. Iingatan kita. Saan ka man pumaroon ay pababalikin kita sa lupang ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggat hindi ko magawa ang mga sinalita ko sa iyo. Yung pangako niya, maminamahal, na kapag tayo po ay magpapaubaya, sabi ng Proverbs 16 verse 3, kung ang ating mga plano ipapaubaya natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi magiging matatag ka. Ipaubaya mo sa mahal na Panginoon ang lahat ng iyong mga plano at sabi ikaw ay matatatag. Kaya nga sabi niya, mga minamahal dito, hindi ka niya iiwan. Ikaw ay sasamahan niya, saan ka man pumaroon, siya'y sumasa iyo, pababalikin kita sa lupain ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang mga sinalita ko sa iyo. Ganyan, maminamal, pag ibinigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung plano natin. Basahin po natin sandali yung Proverbs 16 verse 3, Kawikaan 16:3, basahin sandali. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, kabanatang 16, talatay 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Amen. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Tutuparin niya yung kanyang mga pangako sa iyo. Sabi ng Biblia, maminamahal, kung babasahin natin ng Genesis 28 verse 15, sabi diyan, narito ako'y sumasa iyo, iingatan kita. Saan ka man pumaroon, mapunta ka man sa iba't ibang lupalop ng buong mundo. Kung saan ka man dali ng ating mahal na Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa, maminamal ipinangako niya. Kapag ang iyong gawa ay inukol mo sa ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, yung plano mo, ipinaubaya mo sa ating dakilang Diyos. Huwag ka magplano ng sarili mo. Yes. Huwag ka magplano, maminamal, nang hindi mo kasama ang Diyos. Mabibigo ka. At hindi ka lang mabibigo, maminamahal, hindi pa matutupad ang pangako mo. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng magandang kapalaran. Ang sabi rito, iingatan kita. Saan ka man pumaroon, pababalikin kita sa lupain ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang mga sinalita ko sa iyo. Sabi rito, basahin po natin sandali, Genesis 28 verse 15. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatang 28, talatay 15. At narito ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon at pababalikin kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Amen. Yan po, maminamalay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kung magtitiwala lang tayo, maminamal, sa plano ng Diyos, wala sana tayong tinatawag, maminamal, na kabiguan. Wala tayong mararanasan, mga minamahal, na kasawian. Kaya tayo, mga minamahal, nabibigo, kaya tayo po nagiging miserable sa buhay natin, mga minamahal. Minsan, magpupunta tayo sa ibang bansa, pagdating natin, pagbalik natin dito sa Pilipinas, nandun na tayo sa loob ng kahon. Bakit? Kasi hindi natin tinupad yung pangako ng Diyos. O hindi natin mga minamahal, ipinaubaya sa malapan yung mga plano natin. Tignan nyo dito, mga minamahal. Mayroong isang tao, sabi rito sa Lucas Kapitulo 12, talatang 16 hanggang 21, siya ang nagplano sa buhay niya. Isang successor farmers, isang matagumpay na magsasaka. Ang sabi niya, maminamahal, isang taong mayaman na napakalaki ng kanyang lupa at namumunga ng sagana. Ang sabi niya, anong gagawin ko sapagkat wala na ako mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. Siya ang nagplano ng sarili niya. Siya nagplano, mga minamahal, ng kanyang kapalaran. Ano po ang nangyari, mga minamahal? Sinabi ng banal na kasulatan, ikaw naling, kukunin ko ang iyong kaluluwa.
at lahat ng mga naipon mo ay mapapasa kanino kaya. Basahin po natin ito. Lucas 12, talatang 16 hanggang 21. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanataya 12, talata po 16 hanggang 21. 16, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. 18. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga baangan at gagawa ko ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Sa 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. 20, datapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling ihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? 21. Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Yan po ang sinasabi ko po sa inyo, mga minamahal. Yun ang pagkakaiba ng mga taong hindi niya kasama ang Diyos sa kanyang mga plano. Yes. Siya nagplano ng buhay niya, mga minamahal. Sabi rito, ito ang gagawin ko. Hindi man yan isinangguni sa mga Panginoon, mga minamahal. Sabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking bangan. Gagawa ko ng lalong malalaki. Doon ko ilalagay lahat ng aking mga butil at lahat ng aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at magpakasaya ka. Siya po, maminamal ang nagpaplano sa kanya. Lahat ng plano niya, hindi para sa kalulatian ng Diyos. Yes. Alam niya palang may kaluluwa siya. Pero hindi man lang niya inisip yung paglalagyan ng kanyang kaluluwa. Ang sabi niya, kaluluwa ko. Marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at magpakasaya ka. Wala siyang ibang pinlano, mga minamal, sa buhay niya, kundi para sa sarili. Hindi niya sinama ang Diyos sa plano niya. Kaya sinabi ng Banal na Aklat, sabi ng verse 20, ikaw na haling. Ang tawag sa kanya ng malapang nun, haling. Kaya pala yung mga taong hindi po sinasama ang Diyos sa plano nila, ito po yung mga haling, yung mga baliw, ang tawag baliw. Mga taong walang sariling pag-iisip. Ikaw na haling, sabi ng malapang ng Diyos, kukunin ko ang iyong kaluluwa at lahat ng mga tinatangkilik mo ay mapapasa kanino kaya. Napakaraming mga taong ganun, mga minamahal. Napakarami. At karamihan po sa kanila ay mga mayayaman. Karamihan po sa kanila, mga minamahal, ay may mga mataas na antas ng pinag-aralan. Pero hindi nila kasama. Hindi nila kasama sa plano nila ang Diyos. Wala ang Diyos sa puso nila. Sabi nga ng Psalms chapter 10 verse 4, mga minamahal, the wicked to the pride of his countenance shall not seek after God. Hindi man lang niya iniisip, hindi man lang pumapasok sa isip niya ang ating mahal na Panginoon na pinagmulan ng lahat ng bagay. Sabi rito sa Psalms 10 verse 4, basahin po natin. At dito sa Psalms 52 verse 7, kung idadagdag natin ang Psalms 10:4 at isunod natin Psalms 52 verse 7. Dito po sa kalat ng mga awit, kabanatang 10, ang talata po ay 4. Ang masama sa kapalaluan ng kanyang mukha ay nagsasabi, hindi niya sinisiyasat, lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos. Dito po sa Psalms 52 verse 7, sabi dito 52 ng awit 7, narito, ito ang tao na hindi ginagawang kanyang katibayan ng Diyos, kundi tumitiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Amen. Nakita nyo, mga minamahal, sabi ng Banal na Aklat, narito ang mga taong hindi ginagawang katibayan ang Diyos. Kundi tumitiwala sa kanyang kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpapalakas sa kanyang kasamaan. Sabi, the wicked through the pride of his countenance shall not seek after God. Ang mga masasama, mga minamahal, dahil sa kanilang kapalaluan ay hindi man lang iniisip ang Diyos.
Hindi man lang nila pumapasok sa isip nila ang ating mahal na Panginoon. Sabi, ang mga gantong tao, mga minamahal, ay sabi ng Biblia, ay huhugutin ng Diyos sa lupain ng mga buhay. Kung taas natin 52 verse 5. Sabi, bubunutin sila ng Diyos, mga minamahal. 5 and 6, basahin natin yung verse 5 and 6 ng Psalms 52, verse 5 and 6. Dito po sa aklat ng Psalms chapter 52 verse 5 and 6. Sa 5, ilulog mo ka rin gayon ng Diyos magpakailanman, itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tolda at bubunutin ka niya sa lupain ng may buhay. 6, makikita naman ng matuwid at matatakot at tatawa sa kanya na magsasabi na Amen. 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 Makita niyo, mga minamahal, ang mga taong hindi nila kasama ang plano hindi nila isinasama sa kanila sa kanilang plano ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, ilulog mo ka rin gayon ng Diyos magpakailanman. Itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tolda at bubunutin ka sa lupain ng mga buhay. Ibig sabihin, mga minamahal, mamamatay ka. Amen. Bubunutin ka sa lupain ng mga buhay. Yan po, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kung atin pong isasama ang Diyos palagi sa plano natin, mga minamahal, bibigyan niya tayo ng mabuting kawakasan. Amen. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Sabi rito, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Jeremias 29 verse 11. Basahin natin sandali. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanatang 29, talata po 11. Sabi po dito, Jeremias 29:11, sabi po dito sa 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Amen. Mga minamahal, napakaganda ng plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung hindi po natin isasama ang Diyos sa mga plano natin, napakaganda ng plano niya sa atin eh. Kung hindi natin siya isasama sa plano natin, mabibigo po tayo. Yes. Makamtan man natin ang tagumpay, panandalian lang yan. Sabi, narito ang mga taong hindi ginawang katibayan ang Diyos. Bubunutin siya ng Diyos sa lupain ng mga buhay. Ibig sabihin, mga minamahal, mamamatay siya. At lahat ng kanyang mga naipon, lahat ng kanyang mga naipundar ay mapapasa kanino kaya. Kaya kung mababasa natin dito sa Ecclesiastes 6, talatang 12, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay, lahat ng kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol gaya ng anino, sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung anong mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. Basahin natin kindly. Dito po sa Ecclesiastes 6:12. Ecclesiastes, kabanatang 6, talata 12. Sabi po dito, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao, sa kanyang buhay, lahat ng mga karawan ng kanyang walang kabuluhang buhay, na kanyang ginugol na gaya ng anino, sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. Amen. Hindi natin alam, mga minamahal, kung ano ang mabuti habang tayo nabubuhay at anong mangyayari sa atin pagkamatay natin. Tanging ang ating dakilang Diyos lamang, ang ating makapangyarihang Ama sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya lamang po, maminamahal, ang umahawak ng ating kapalaran. Magandang kapalaran. Hindi kanya iiwan, sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang salita. Ako'y sumasa iyo, iingatan kita saan ka man pumaroon. At hindi kita iiwan hanggat hindi ko nagagawa ang lahat ng mga ipinangako ko sa iyo. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang pangako, bibigyan ka ng mabuting kawakasan. Ang kanyang pag-iisip sa atin ay hindi pag-iisip ng patungkol sa ating kasamaan, hindi para tayo biguin, hindi para tayo pangunahan sa mga plano natin, kundi gusto niya lamang itama. Gusto niya lamang ituwid ang ating maling plano, maminamahal, sapagkat alam na mahal na Panginoon yung ating pong kasasadlakan. Yeah. Kapag nagplano po tayo na hindi kasama ang Diyos. Sapagkat, mga minamahal, pangalawa, sabi po rito, bakit higit na mas mabuti ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin? Sapagkat, mga minamahal, ang pag-iisip ng Diyos ay higit na mas mataas kaysa sa pag-iisip natin. Basahin natin ang Isaias.
55 verse 8 and 9. Dito po sa aklat ng Isaiah 55 verse 8 and 9. Sabi po dito sa Isaiah 55, 8, 9. Dito sa 8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad, inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. 9, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Amen. Amen. Mga minamahal, mas mabuti ang plano ng Diyos sapagkat higit na mas mataas ang isip ng Diyos kaysa sa isip natin. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon din, ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Kaya ang dapat natin gawin, mga minamahal, ipaubaya natin sa mahal na Panginoon. Paano natin ipapaubaya sa mahal na Panginoon ang ating mga plano para magkaroon tayo ng mabuting kawakasan? Sabi rito sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 7, mga minamahal, sabi, trust in the Lord, with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Mga minamahal, kilalanin natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, at magtiwala tayo sa Kanya. Isama natin ang ating mahal na Panginoon sa plano natin, at mga minamahal, huwag tayong sumandig sa ating sariling kaalaman o sa ating sariling abilidad. Basahin po natin. Dito sa aklat po ng Kawikaan, mga Kawikaan, Kabanatang 3, ang talatay 5 hanggang 7. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. 7. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Amen. Huwag kang mas marunong pa sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang magpakapantas sa iyong sarili, sa iyong sariling paningin. Kundi sabi rito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ang sabi ng verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Hindi ka lamang niya tuturuan, sabi ng Biblia, mga minamahal, susubaybayan kanya. Na ang kanyang mga mata, mga minamahal, sabi po rito sa Psalms 32 verse 8, papayuhan kanya. Gagabayan kanya, mga minamahal, sabi ng Biblia, papayuhan ka ng ating mahal na Panginoon, na ang kanyang mga matay nakatitig sa iyo. At basahin natin in Psalms 32 verse 8 and 9, huwag ka lamang matigas ang ulo. Huwag ka lang magpakapantas sa iyong sariling paningin, sa iyong sariling mata. Ibig sabihin yung magmamarunong ka pa sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, manalig ka sa mga payo ng Diyos sa pamagitan ng mga salita niya. Gagabayan ka niya na nakatitig ang kanyang mga mata sa iyo. Huwag kang katulad ng kabayo na kung hindi palagyan ng busal, hindi lagyan ng rueda, ay hindi lalapit sa iyo, mga minamahal, kung hindi mo hihilahin. Tayo po ay magpaubaya sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Psalms 32 verse 8 and verse 9. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanatang 32, sa talatay 8 at 9. Sa 8, aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. 9. Huwag nawa kayong maging gaya ng kabayo o gaya ng mula na walang unawa, na marapat igayak ng busal at ng paningkaw upang ipangpigil sa kanila. At kung dili hindi sila magsisilapit sa iyo. Amen. Huwag tayong katulad ng mula, huwag tayong katulad ng kabayo, na kung hindi lalagyan ng ruweda, lalagyan ng busal o paningkaw, hindi lalapit sa kanyang amo. Ganun tayo. Pag tayo po'y nagpaplano sa buhay natin na hindi kasama ang Diyos, para tayong kabayo, para tayong mula, na kung hindi pa lalagyan ng busal at hindi lalagyan ng ruweda, ay hindi lalapit sa Diyos, hindi lalapit sa kanyang amo. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kung magpapaubaya tayo, sinabi rito, mga minamahal, gagabayan ka ng ating mahal na Panginoon. Papatnubayan ka na ang kanyang mga matay nakatitig sa iyo. Ang sabi rito, papayuhan kita, papatnubayan kita ng aking mga matay nakatitig sa iyo. Ibig sabihin, susubaybayan ka ng mahal na Panginoon.
Kailangan natin magpaubaya sa kalooban ng Diyos sapagkat mga minamahal, ang plano ng Diyos ang mananayo eh. Ang plano ng Diyos ang mananaig, hindi pwedeng manaig yung plano natin eh. Kahit sabihin natin maganda ang plano natin sa buhay natin, pag ayaw ng Diyos, wala kang magagawa. Dahil ang plano pa rin ng Diyos ang magaganap sa atin. Kaya sa taong ito, maminamahal, ang higit po nating planuin sa buhay natin. Huwag yung mga tinatawag na earthly minded, yung earthly ambition, wag ganun. Kailangan magkaroon tayo ng heavenly ambition. Ang ating mga pag-iisip ay ilagak natin sa mga bagay na nasa itaas, wag sa mga bagay dito sa lupa. Pero pag inuna mo, maminamahal ang ating mahal na Panginoon, sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi rito, wala po tayong magagawa, maminamahal. Kahit na sabihin natin, ayaw ko ng plano ng Diyos, mas maganda ang plano ko. Sabi rito sa huling talata, Proverbs chapter 16 verse 9, mga minamahal, sabi po rito, ang plano pa rin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang mananayo, ang mananaig kaysa sa plano natin. Basahin natin dalawang ulit talata, Kawikaan 16 talatang 9, itaas natin ng talatang 3. Dito po sa kalat ng mga Kawikaan, kabanatang 16, talatay 9, itaas ng 3. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Sa 3, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Amen. Ang mga tao, maminamal, ay kumakata ng mga plano sa kanyang sariling lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang hakbang. Kaya nga iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at lahat ng iyong mga panukala ay matatatag. Ibig sabihin, maminamal, kahit magplano ka ng sarili mo, ang plano pa rin ng mahal na Panginoon ang tatayo, ang mananaig, sapagat ang Diyos ang nagbibigay ng kapalaran. Siya ang nagbibigay sa atin ng magandang kapalaran. Kaya sa gabing ito, maminamal, ang magandang plano na dapat natin gawin, paano natin mapapagbuti ang ating paglilingkod sa Diyos. Huwag tayo maging materialistic. Huwag tayo maging worldly minded. Maminamal, sabi ng Kolosas Kapitulo 3, talatang 2, ilagak nyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Maging heavenly minded tayo. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng bagay idadagdag na lang sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong mabuting kawakasan. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ito po ang pinakamagandang plano. Ito pong darating na 2023, mga minamahal, na tayo po ay magbigay sa mahal na Panginoon. Isuko natin ang ating buong buhay sa mahal na Panginoon. Sumunod